Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1751 hanggang Kabanata 1760. Kabanata 1751. Matapos tawagin para sa unang pagtatanong, iniwan ng mga feather si Hansen. Si Mr. Tiger ay sobrang natakot. Hindi na niya nagawang makipagkita ulit kay Hansen dahil natatakot siyang maghinala ang mga feather na may pakikipagsabuatan sila. Hindi niya ipagkakanulo si Hansen dahil mahal pa rin niya ito. Isang sensitibong bagay lang ito at hindi na niya magawa pa. Hindi siya pinapayagang umalis sa Grand City kaya walang silbi ang anumang balita tungkol sa mga Xenogeneic sa lugar na iyon. Walang mga Xenogeneic sa lungsod, nasa labas lang ng mga hangganan nito. Ginugol ni Hansen ang kanyang oras sa pagsasanay ng Damshan Sutra, umaasa na makagawa ng Geno Armor nito. Dahil sa wala ng karagdagang pag-unlad ang Jadesken, hindi na ito masasanay ni Hansen. Kung gusto niyang magpatuloy, kailangan niyang gumawa ng isang bagay muna, ngunit wala siyang oras para gawin iyon. Naghahanap din si Hansen ng impormasyon tungkol sa 9 Life Cat sa internet. Ang lahat ng kanyang nalaman ay batay sa alamat, at walang nabanggit kung mayroon bang ganitong lahi. At kung saan sila nakatira, hindi niya nasabi. Kung gusto ni Hansen na hanapin ang 9 Life Cat, hindi niya alam kung saan magsisimula kaya, pinili ni Hansen na mag-focus muna sa pag-level up. Kayang harapin ni Hansen ang mga Baron, walang problema. Medyo mataas na ang level niya sa kanlurang Grand City, ngunit kung ikukumpara sa buong universo, medyo mahina pa rin siya. Alam ni Hansen na tiyak na hindi niya kayang harapin ang feather na nagngangalang Xena. Oras na para kumain, at mukhang pagod na pagod si Kiao ngayong araw na iyon. Wala siyang sinabi. Hindi siya makakahuli ng mga Xenogeneics, at nakakapagod na ito. Habang kumakain siya, tumunog ang doorbell. Binuksan ng tiyahin ang pinto, at pumasok si Lance. Kiao, mag-ingat ka. Huwag kang lalabas, mabilis na sabi ni Lance kay Kiao, papasok na. Ano ba ang nangyayari? Itinaas ni Kiao ang kanyang ulo para tingnan si Lance, at nagtanong siya ng may pagtataka. Tiningnan din ni Hansen at Bauer si Lance, hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Maraming dayuhan ang dumating sa Grand City. Mukhang hindi sila karaniwang lahi, kaya mayroong nangyayaring kakaiba, sabi ni Lance. Parang may malaking mangyayari sa lalong madaling panahon. Nagtataka ako kung bakit bibisita ang dalawang maliliit na feather sa liblib na lungsod na ito. Sinubukan nilang nakawin ang ating Xenogeneic at napatay dahil dito. Sobrang kakaiba. Ano ba ang nangyayari sa mga araw na ito? Mahinang sabi ni Kiao. Ano man ito, tiyak na hindi ito isang bagay na kaya nating gawin. Inutusan kami ng aking supervisor na huwag silang asarin. Kung may nangyaring masama, natatakot akong hindi mapipigilan ng buong departamento natin. Kaya, mas mabuting manatili sa bahay, sabi ni Lance. Parang lalong nalulungkot si Kiao, at sinabi niya, hindi naman pwedeng umalis si Hansen sa bayan ngayon. Wala tayong magagawa. Pagkaalis ni Lance, nag-isip si Hansen. Hindi rin niya alam kung ano ang nangyari para magkaroon ng pagbisita mula sa napakaraming dayuhan. Nakakahiya na wala akong karaniwang intel. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Pero siguro may makukuha ako dito, naisip ni Hansen sa sarili, nagtataka kung maaari niyang kunin ang isang dayuhan at tanungin. Pero naisip niya ang feather na babae na si Xena, mabilis niyang tinanggihan ang ideya. Kung malalaman niyang may ginagawa siya, hindi maganda ang mangyayari. Makalipas ang 2 araw, nang bumalik ulit si Lance, mukhang masama ang kanyang pakiramdam. Binalaan niya sina Kiao at Hansen na huwag lumabas kung hindi talaga kailangan. Tinanong ni Kiao kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanila ni Lance ang tungkol sa kakaibang tanawin na nagaganap sa Grand City. Maraming tao ang namamatay. Sa isang abandonadong minahan sa kanluran, may isang malaking butas na bumukas. Mukhang walang ilalim. Gayunpaman, sa gabi, naririnig ang iyak ng isang babae. At mula sa butas na iyon, sisikat ang isang ilaw. Maraming tao ang naaakit doon para tumingin, ngunit ang mga bumisita sa lugar na iyon sa gabi ay hindi na nakabalik. Walang nakuhang bangkay. Ligtas lang pumunta doon sa araw, kapag walang kakaibang ilaw at walang umiiyak na babae.
Nagpadala ang security department ng drone pababa sa butas, at sa unang ilang daang metro, bato lang ang nakikita. Pero kung lalalim pa ang drone ng higit sa 1,000 metro, mawawala rin ito at hindi na makukuha. Nagbigay ng utos ang supervisor na ilikas ang lugar. Binalaan ng mga opisyal ang mga residente na lumayo sa lugar na iyon. Nagpakita ng malaking interes ang mga dayuhan sa lungsod sa lugar na iyon. Lahat sila ay nagtungo doon ngayon, pangunahin. Bihira lang silang makita na naghahanap sa lungsod. Makalipas ang 2 araw, naiulat na nangyari ang mas kakaibang mga bagay. Biglang gumuho ang mga gusali malapit sa butas, at lahat ng scrap metal sa mga labi ay hinayla papasok sa butas. Makalipas ang 2 araw muli, nangyari ang mas kakaibang mga bagay. Ang mga kotse sa paligid, ang mga billboard, at lahat ng iba pang bagay na gawa sa metal ay hinayla papasok sa butas na iyon. Ang kanlurang bahagi ng Grand City, kahit na ang mga bahagi na medyo malayo sa butas, ay naapektuhan nito. Mga kaldero at kawali, kutsilyo at tinidor, anumang bagay na metal ay hinayla patungo sa butas. Parang hinayla sila palayo ng isang magnet. Hindi gaanong malakas ang pagsipsip, ngunit nagdulot ito ng takot sa lungsod. Naging interesado si Hansen sa black hole, ngunit hindi niya malaman kung paano niya ito makikita. Sa mundong puno ng kadiliman, nakaupo si Little Flower sa isang trono na gawa sa tanso. Mayroong isang mesa sa harap niya, puno ng prutas. Banal na bata, subukan mo ito. Tumataas ito ng 30,000 taon, at tumatagal ng isa pang 30,000 taon upang mahinog. At tumatagal din ng 30,000 taon upang ihanda ang prutas. Sobrang tamis ng lasa nito. Sinusubukang pakainin ng isang pulang hayop si Little Flower ng prutas. Tiningnan ni Little Flower ang pulang prutas at mukhang nalulungkot. Sinabi niya, Jade King, hindi ako makakakain. Maaari mo ba akong tulungan? Kailangan mong kumain. Lumalaki ka na, kaya okay lang na kumain ng marami. At mayroon ding empty fruit na tumutubo sa loob ng 1,000,000,000 taon para sa iyo. Mayroon ding dragon saliva fruit. Isang masamang babae ang nagbalat ng prutas, inilagay ito sa tabi ni Little Flower. Ngumiti siya. Ah, tita. Hindi na ako makakakain. Nag-ubo si Little Flower, at mukhang nasasaktan habang hinihimas ang kanyang tiyan. Kung hindi ka makakakain, mag-ehersisyo ka. Kumain ka ulit kapag natunaw mo na ang kinain mo. Matandang vulture, ikaw naman ang magtuturo sa kanya, sabi ni Tita May sa isang ibon. Banal na bata, magsimula na tayo. Iwinagayway ni matandang vulture ang kanyang mga pakpak at dinala si Little Flower sa isang plaza. Inilagay niya siya sa sahig. Pagkatapos, ang kanyang mga itim na balahibo ay naging isang madilim na ulan ng mga palaso, pinapana ang bata. Hinawakan ni Little Flower ang kanyang tiyan habang umiiwas sa mga pag-atake. Mukhang malungkot siya. Kabanata 1752. Lahat ng mga piling tao ng kanlurang Grand City ay naaakit sa walang katapusang butas na iyon. Kahit ang mga Xenogeneics ay naaakit doon. Nagsimula ng makaramdam ng kaunting ginhawa sina Hansen at Mr. Tiger. Tinawagan ni Mr. Tiger si Hansen, at kahit na hindi siya naglakas loob na magsabi ng marami, nag-usap sila tungkol sa mga pangkaraniwang paksa. Binanggit ni Mr. Tiger na hindi pa nailantad ang kanilang kwentong pantikip. Wala namang ginagawa si Hansen sa ngayon, at kapag walang tao sa paligid sa gabi, madalas siyang bumalik sa santuwaryo. Doon niya tinunaw ang asul na kristal na galame at niluto ito. Ang galame ay ilang daang kilo ang bigat. Kung kakainin lang ito ni Hansen, matagal na panahon ang bubugulin niya. Kaya, tinawag niya ang kanyang pamilya para tulungan siyang kainin ito. Matapos itong kainin ni na Little Angel, Golden Growler, at Exy Chinking, lahat sila ay nagkaroon ng kakaibang reaksyon dito. Unti-unting nag-evolve ang kanilang mga genes. Kumain si Han Yufei ng isang hiwa at halos makagawa ng Geno Armor. Mabuti na lang at nagawa niyang pigilan ito. Kung hindi, mapipilitin siyang lumabas sa santuwaryo. Mukhang mahusay ito para sa mga taong walang Geno Armor. Mukhang kailangan kong makakuha ng marami pa kung gusto kong lumaki si Little Angel. Sa paglipas ng panahon, gusto kong dalhin silang lahat sa Planet Cake, naisip ni Hansen sa sarili. Maaari niyang dalhin si Han Yufei sa Planet Cake para makagawa ng kanyang Geno Armor, at maiwasan siya sa panganib ng Big Silent System. Pero nang banggitin ito ni Hansen, sinabi ni Han Yufei na hindi pa siya nakakagugol ng sapat na oras kay Luolan. Dahil dito, ayaw pa niyang makagawa ng kanyang Geno Armor. Gusto lang niyang makasama siya, at wala siyang pakialam sa pagkamit ng kapangyarihan ngayon. Kumain si Hansen ng bahagi ng galame, ngunit hindi tumaas ang bilang ng kanyang Xenogeneic gene. Kailangan niyang kumain ng napakarami nito, para lang makakuha ng kaunting halaga.
Kaya, nagpasya si Hansen na kung makakakuha siya ng napakalalaking sangkap tulad nito, iuwi niya ito para kainin ng kanyang mga kasama. Kung lumaki sila at naging mga noble kasama niya, magiging napakaganda niyon. Nag-iwan si Hansen ng bahagi ng Galame para kay Little Silver na nasa Fourth God Sanctuary pa rin. Matapos siyang kumain ng bahagi nito, halos pumunta na siya sa Alliance. Maganda ito. Paano kaya ako makakakuha ng marami pa? Nagtataka si Hansen. Gumawa si Hansen ng sabaw ng buto mula sa gintong buto. Nakakuha siya ng isang Baron Gin matapos itong inumin. Sa araw, nasa Planet Kate si Hansen at wala siyang magawa kundi magsanay. Habang nagbabasa siya ng balita isang araw, tumunog ang kanyang telepono. Mr. Tiger. Nagulat si Hansen. Sobrang ingat si Mr. Tiger simula noong araw na iyon, kaya nahulaan ni Hansen na mayroong nangyaring mahalaga para tawagan siya ng lalaki ng napakabilis. Hansen. Oo, gusto kang makita ng ikatlong Panginoon. May oras ka ba para magbisita? Komplikado ang tono ni Mr. Tiger na mahirap basahin. Ikatlong Panginoon. Anong ikatlong Panginoon? Naguluhan si Hansen. Ang ikatlong anak ng chairman ng Black Gold Group. Lahat ay tinatawag siyang ikatlong Panginoon. Gusto kanyang imbitahan na sumali sa Black Gold Group. Pagkatapos ay nagpost ng matagal si Mr. Tiger. Pagkatapos, sinabi niya, sa tingin ko maganda ito. Mukhang handang magbayad sa iyo ng ikatlong Panginoon dahil parang mahalaga ka sa kanya. Alam kong wala kang pakialam sa pera, pero sa suporta ng Black Gold Group, sa tingin ko mas madali ang mga bagay para sa iyo. Sinubukan ni Mr. Tiger na kumbansihin si Hansen na sumali dahil alam niya ang ugali ng ikatlong Panginoon. Hindi siya titigil hanggang sa sumali si Hansen sa kumpanya. Pero alam din ni Mr. Tiger na hindi basta-basta si Hansen. Nakita lang niya kung paano pinatay ni Hansen ang mga feather. Kung papagalitin siya ng ikatlong Panginoon, sino ang nakakaalam kung anong uri ng Armageddon ang dadalhin niya? Kaya, medyo kinakabahan si Mr. Tiger na tanungin lang siya. Nahulaan ni Hansen kung ano talaga ang iniisip ni Mr. Tiger. Ngumiti siya at sinabi sa kanya, masaya ako sa wizard. Wala akong balak palitan ng mga grupo. Pakisabi sa ikatlong Panginoon na hindi ako laban sa paggawa ng mga bagong kaibigan. Okay, sasabihin ko sa kanya. Ngumiti ng bahagya si Mr. Tiger. Hindi niya akalain na sapat na iyon para mapasaya ang ikatlong Panginoon. Kinakabahan na ngayon si Mr. Tiger habang papunta siya para makipagkita sa ikatlong Panginoon. Nahihiya siyang sinabi niya ang sinabi ni Hansen. Hindi nagalit ang ikatlong Panginoon. Bahagyang ngumiti siya at sinabi, kung ayaw niyang sumali, hindi ko siya pipilitin. Maganda ang magkaroon ng mga kaibigan, at makikilala ko siya bukas. Hindi iyon ang inaasahan ni Mr. Tiger, at inaasahan niyang babagsak ang isa pang sapatos. Gayunpaman, magandang senyales na hindi nawala ng composure ang ikatlong Panginoon. Ipinaliwanag din ni Hansen ang bagay na ito kay Kiao. Hindi na niya kailangang mag-alala na posibleng iwanan siya ni Hansen. Kinabukasan, isang napakagarang sasakyan ang nagparada sa harap ng bahay ni Kiao. Sumakay si Hansen at nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa loob at naghihintay sa kanya. Ang ikatlong Panginoon ay isang purong cake na may itim na tenga ng pusa at itim na buntot ng pusa. Bukod doon, mukhang tao siya. Nakasuot siya ng itim na suit at mukhang elegante siya. Mag-relax ka, hindi mo kailangang maging formal. Kung magiging magkaibigan tayo, dapat mo akong ituring na isa. Tumawa ang ikatlong Panginoon. Medyo nagulat si Mr. Tiger na nagmamaneho sa saloobin ng ikatlong Panginoon. Hindi ganito kumilos ang ikatlong Panginoon sa anumang noble. Maraming salamat. Umupo si Hansen sa isa sa mga komportabling upuan. Nagsalin ng alak para kay Hansen ang ikatlong Panginoon. Uminom si Hansen ng isang lagok at naisip na masarap ang lasa nito. Kung magkaibigan tayo, magiging prangka rin ako. Narito ako dahil umaasa akong maaari kang maging aking guro, sabi ng ikatlong Panginoon. Maraming piling tao at baron ang nasa Black Gold Group. Ako lang ang may Gino armor, kaya tiyak na nagbibiro ka, sabi ni Hansen. Mukhang nalungkot ang ikatlong Panginoon at sinabi, Hansen, tinatrato kitang kaibigan. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Makikita ko ang kapangyarihan na taglay mo. Kung matuturuan mo ako, handa akong gawin ang anumang gusto mo. Ano ang gusto mong matutunan? Mahinang tanong ni Hansen. Lahat. Gusto kong matutunan ang lahat mula sa iyo. Diretso sa mata ni Hansen ang tingin ng ikatlong Panginoon. Kailangan ko pa ring magtrabaho sa wizard. Wala akong gaanong libreng oras, sabi ni Hansen. Okay lang iyon. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ka may oras, at iaayos ko ang aking schedule.
Pero mas maganda kung sasali ka sa amin. Kung ginawa mo iyon, hindi ka na kailangang gumawa ng anumang bagay, at bibigyan ka ng maraming pera, sabi ng ikatlong Panginoon. Wala akong balak umalis sa wizard, pero mayroon akong ilang oras. Aayusin ko ang mga bagay mamaya. Tumingin si Hansen sa bintana, kumunat ang noo, at nagtanong, saan tayo pupunta? Sa walang katapusang butas sa kanlurang bahagi ng lungsod. Tumawa ang ikatlong Panginoon. Sinabi ng mga feather na hindi ako pwedeng umalis sa lungsod. Nagkibit-balikat si Hansen. Bilang bahagi pa rin ito ng lungsod. Hindi ka umaalis, at kahit na umalis ka, wala nang magagawa si Zina sa akin dito. Mukhang tiwala ang ikatlong Panginoon sa sinabi niya. Kabanata 1753. Huminto ang sasakyan sa kanlurang bahagi ng lungsod. Pinart nila ang mabigat na sasakyan sa gilid ng daan. Biglang nag-vibrate ang sasakyan, parang may kakaibang puwersa na humihila dito. Bumaba sina ikatlong Panginoon at Hansen. Sabi ni Mr. Tiger, hanggang dito na lang tayo. Kung lalapit pa tayo, masisipsip ang sasakyan sa hukay. Tara na, kailangan nating makita ang black hole bago magdilim, sabi ng ikatlong Panginoon. Ini-gesture niya ang kamay at nauna na papunta sa butas. Bukod kina Hansen at Mr. Tiger, may dalawa pang Kate na kasama ng ikatlong Panginoon. Mga noble, base sa life force nila. Mga baron, pero mas malakas pa kay Mr. Tiger. Wala namang pakialam si Hansen. Sa tingin niya nga, ang ikatlong Panginoon ang pinakamalakas sa kanila. Mas malakas pa siguro sa dalawang nobles na kasama nila. May nakita siyang mga anino sa mga palumpong. Maraming nilalang ang nagkukubli sa lugar na iyon. Ito ang unang beses na nakita ni Hansen ang walang ilalim na butas. Grabe na ang pagguho ng minahan. May malaking bilog sa lupa, 1 kilometro ang radius. Lumapit sila sa butas. Pagtingin ni Hansen, mas lumiliit at dumidilim ito habang lumalalim. Parang isang bangin, at walang nakakaalam kung ano ang nasa ilalim. Tumingin ang ikatlong Panginoon sa butas, kumunat ang noo, parang may iniisip. Ikatlong Panginoon, may narinig silang boses sa likuran nila. Si Zina, may kasama siyang lalaking may ulo ng lobo. Tumingin ito saglit kay Hansen. Miss Zina, hindi ko inaasahan na makita ka rito. Interesado ka rin ba sa butas na ito? Sumangkit ang mga mata ng ikatlong Panginoon. Walang emosyong tumingin si Zina. Oo, hindi ko rin inaasahan na makita ka rito. May natuklasan na ba kayo? Umiling ang ikatlong Panginoon. Nagpadala na kami ng mga tao para mag-imbestiga, pero nawalan kami ng kontak sa kanila. Yung mga pumunta rito sa gabi, hindi na nakabalik. Hindi namin alam kung bakit. Nakakaawa naman, sabi ni Zina, walang emosyon. Pagkatapos nun, hindi na niya pinansin ang ikatlong Panginoon at nagsimulang maglakad-lakad sa paligid ng butas. Sumunod naman si Lone Wolf. Nahulaan ni Hansen ang relasyon ni na ikatlong Panginoon at Zina. Purong Kate ang ikatlong Panginoon, kaya dapat mas mababa ang posisyon niya kay Zina. Pero base sa usapan nila, mukhang nirerespeto naman talaga siya ng ikatlong Panginoon. At nirerespeto rin siya ni Zina, hindi niya ito tinatrato ng bastos gaya ng ibang Kate. Papa, mayroong nasa baba, biglang sabi ni Bauer na nakaupo sa balikat ni Hansen. Sumilip si Bauer sa butas at kumurap. Nagulat ang ikatlong Panginoon, pati sina Zina at Lone Wolf. Lahat sila ay tumingin, pero puro kadiliman lang ang nakita nila. Tinapik ni Hansen si Bauer sa ulo at ngumiti. May mga halimaw sa baba. Huwag kang masyadong tumingin baka umakyat sila at kainin ka. Akala ng ikatlong Panginoon ay bata lang si Bauer, kaya hindi niya masyadong pinansin ang sinabi nito. Pagkatapos makover up ang sinabi ni Bauer, nag-isip si Hansen kung ano nga ba ang nakita nito. Alam niyang hindi ordinaryong bata si Bauer. Hindi ito nagkakamali. Kailangan niyang makalayo sa lahat, maghanap ng ligtas na lugar, at tanungin si Bauer kung ano ang nakita nito. Ayaw pang umalis ng ikatlong Panginoon. Naghintay pa sila hanggang dapit hapon bago umalis. Hindi sila bumalik sa lungsod. Pagdating sa sasakyan, ngumiti ang ikatlong Panginoon kay Hansen. Nakita na natin ang butas. Maghintay na lang tayo rito at makinig sa iyak. Nagkibit-balikat si Hansen at binigyan si Bauer ng merienda. Gabi na, tahimik na tahimik. Wala man lang ingay ng mga insekto. May hangin na umiihip, at ang mga dahon ay parang pumupalakpak. Nang tuluyan ng dumilim, may narinig silang iyak mula sa butas. Parang babaeng umiiyak, pero pag pinakinggan mong mabuti, parang iba. Kakaiba. Bumaba sina ikatlong Panginoon at Hansen. May nakita silang purple na usok na lumalabas mula sa bundok. Parang may kumikinang sa ilalim. Malabo, parang hindi totoo.
Habang umiiyak, tumataas ang purple na usok. Nang umabot sa taas, nawala na ito. Tiningnan ni Hansen ang purple na usok. Parang bumubuo ito ng lotus. May mga usok na parang petals na bumabagsak. Ang weird. Hindi ko alam kung ano ang nasa baba, pero hindi ito ordinaryo, naisip ni Hansen. Tiningnan din ng ikatlong Panginoon ang usok pero hindi na siya lumapit. Nang mag-umaga na, nawala na ang iyak at ang usok. Ihatid na niya ang lahat pabalik sa Grand City. My lady, totoo pala ang mga alamat. Nasa dito ang bagay. Bago dumating ang matanda, kunin na natin, masayang sabi ni Lone Wolf kay Zina sa gubat malapit sa butas. Nasa dito na ang bagay, pero hindi natin alam ang sitwasyon. Baka may nakakatakot na nagbabantay. Baka hindi tayo sapat niyan, kumunat ang noo ni Zina. Bakit hindi natin hayaan silang maghanap? Wala silang silbi. Hindi nila makukuha ang bagay kahit mahanap nila, mahinang sabi ni Lone Wolf. Maganda yan. Pero magmadali tayo. Kailangan nating makuha bago dumating ang matanda, sabi ni Zina. Ikakalat ko ang balita. Hindi papayag ang mga sakam na tao na mawala ang ganitong oportunidad, tumawa si Lone Wolf. Kabanata 1754. Simula nang bumalik sila mula sa kanluran, walang naghahanap kay Hansen. Kahit si Mr. Tiger o ang ikatlong Panginoon ay hindi nagpunta. At hindi na rin hinanap ng ikatlong Panginoon ang training na hiniling niya dati. Tinanong ni Hansen si Bauer kung ano ang nakita nito sa walang ilalim na butas. Sabi nito, nakita niya ang isang mata. Hindi malinaw kung anong uri ng mata. Naramdaman ni Hansen ang lamig ng marinig iyon. Hindi naman mahalaga kung anong uri ng mata dahil ang pagkakaroon nito ay nangangahulugang may nabubuhay sa ilalim. Hindi na siya lumabas sa loob ng ilang araw. Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa pagsasanay ng Dangshan Sutra. Pagkatapos ng maraming pagsasanay, bigla siyang nakaramdam ng paggalaw. Nang muling magsanay ng Dangshan Sutra, may kapangyarihan na lumabas mula sa kanyang Dangshan aura at nagparamdam ng kaginhawahan sa kanyang mga buto. Nagsimulang magbago ang kanyang mga selula at may kakaibang substance na lumabas. 2 beses na niyang naranasan ito, kaya nasanay na siya. Ginamit niya ang kanyang Dangshan Sutra para masaksihan ang mga pagbabagong nagaganap sa substance. Semi-transparent ito, parang jade. Tinakpan nito ang buong katawan ni Hansen, parang isang puting armor. Iba ito sa kanyang spell Geno Armor. Ang puting Geno Armor na ito ay parang gawa sa jade. Pero walang mga larawan o ukit sa ibabaw nito. Parang solidong jade lang. Ang ganda. Tiningnan ni Hansen ng mabuti, at natunaw ang puting Geno Armor. Nagsimulang magbago ulit ito. Mag-e-evolve ng 2 beses. Naku, hindi naman magiging xenogeneic ulit ito, di ba? Tumambal ang puso ni Hansen. Naghanda siya na magdusa sa xenogeneic transformation. Ang xenogeneic armor genes ay nagsama sa kanyang katawan. Pagkatapos mag-ikot sa loob ni Hansen, naging itim ito. Naging itim na Geno Armor at tumigil sa paggalaw. Nagulat si Hansen. Hindi pa siya nakakarinig ng ganitong pangyayari. Bakit ang pangalawang evolution ay nagdulot lang ng pagbabago ng kulay? Hansenador, Super King Spirit, Evolvable. Geno Body, Spell, Evolvable, Mutant Blood, Baron, Dangshan, Baron. Level, Baron. Lifespan, 600. Geno Body Evolution Requirements, 100 Geno Points. Pagkatapos makita ang impormasyong ito, napagtanto ni Hansen na natapos na ang pangalawang evolution ng Dangshan Geno Armor, pero ang Geno Weapon ay armor pa rin. Kaya magkahawig ang itsura, pero Baron class na nga. Kaya ang Dangshan Armor ay Geno Weapon, hindi Geno Armor. Sinuot niya ito at ginamit ang kanyang Dangshan Sutra. Naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na pumuno sa kanya at nagpataas ng kanyang base stats. Iba ito sa Geno Armor. Ang pinakakakaiba ay nang isuot niya ito, parang may life force na pumasok sa kanyang armor. Nagbigay ito sa kanya ng napakalaking kapangyarihan. Parang hindi ito matatapos. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang armor na ito, pero ang walang katapusang enerhiya ay maganda talaga. Makakapaglaban ako ng walang katapusan, hindi na ako mapapagod. Tuwang-tuwa si Hansen sa nakuha niya, at gusto niyang maghanap ng makakalaban para masubukan ang bagong gamit niya. Pero sayang, wala siyang makita. Naisipan niyang tawagan si Mr. Tiger, pero walang sumasagot. Posible na wala ito o busy lang. Sa oras ng tanghalian, nagbuntong hininga si Kiao. Kung nasa dati pa ang wizard, pwede tayong pumunta sa butas. At kung maswerte tayo, makakakuha tayo ng maraming pera at magiging mayaman. Ano ba ang tungkol sa walang ilalim na butas? Tanong ni Hansen nang may pagkamausisa. Umiling si Kiao.
Narinig kong may mga Universal Geno Fruit sa baba. Kung makakakuha tayo ng isa, makakabenta tayo ng mahal. Kung kakainin mo ito, mag-e-evolve rin ang iyong Geno Armor ng pangalawang beses, at magiging noble ka. May ganun ba talaga? Nagpost si Hansen. Kahit totoo man yan, wala tayong pakialam. Lahat ng pumunta doon ay namatay, at malamang mangyayari rin sa atin kung pupunta tayo. Hindi pa alam ng mga tao noon, pero alam na nila ngayon. Ang Universal Geno Fruit sa baba ay magnet fruit. Sumisip-sip ito ng mga metal. Kung wala kang metal sa katawan, ligtas ka sa pagbaba. Nag-isip si Kiao ng ilang sandali. Hanggat hindi ka gumagamit ng metal, walang panganib na bumaba ng 1 milya. Maraming tao mula sa Gran ang bumisita na doon, at parang lahat ng feather ay pumupunta doon. Saan nanggaling ang balitang ito? Hindi komportable ang pakiramdam ni Hansen nang marinig ito. Hindi ko alam. Pero naririnig ko sa buong lungsod. Lahat ng medyo malakas ay papunta na doon. Gusto nilang subukan kung makakakuha sila ng magnet fruit. Mukhang nalulungkot si Kiao. Mas mabuting hindi na lang, bihasa na si Hansen, alam niyang may nagkakalat ng maling impormasyon. Alam niyang hindi ganoon kadali ang mga bagay. Pero sa kabila niyon, lalo siyang na-interes. Parang may gusto na maraming tao ang subukan ang kanilang swerte sa pagkuha ng prutas dahil alam nilang hindi nila ito makuha. Kaya, maaaring magandang pagkakataon ito. Wala namang ibang gagawin si Hansen. Naghanap siya ng dahilan para lumabas ng bahay at isinama si Bauer papunta sa butas. Para sa kaligtasan, tiniyak ni Hansen na pupunta lang siya sa araw. Pagdating niya, maraming tao na ang naroon. Parang palengke ang lugar. Mga ordinaryong Kate at mga bisita mula sa ibang lahi. Pero walang mukhang mahina. Hansen, alam kong pupunta ka. Bago pa makapag-react si Hansen, lumitaw si Mr. Tiger. Hinailan niya si Hansen papunta sa gubat. Mr. Tiger, ano ba ang nangyayari? Tanong ni Hansen. Sabi ni Mr. Tiger, narinig mo na ang kwento tungkol sa magnet fruit, di ba? Tumango si Hansen. Kaya sabi ni Mr. Tiger, maraming matatapang na Kate, at mga dayuhan, ang bumaba sa butas. Pero bago nila makita ang prutas, namamatay na sila. May alam ang ikatlong Panginoon tungkol dito, at sinabi niya sa akin na hindi pa ito ang tamang panahon para bumaba. Hindi ko rin inirerekomenda na bumaba ka. Tumambal ang puso ni Hansen. Bumaba ba sina Zina at ang lalaking may ulo ng lobo? Kabanata 1755. Bumaba ang lalaking may ulo ng lobo. Si Zina ay nasa paligid, pero hindi ko alam kung saan, sabi ni Mr. Tiger. Tumahimik saglit si Hansen. Kung ganun, bababa na rin ako. Gusto sana siyang pigilan ni Mr. Tiger, pero hindi siya nakinig. Ang tanging sinabi lang ni Mr. Tiger ay kung may masamang mangyari, agad siyang bumalik. Nagpasalamat si Hansen at lumapit sa gilid ng butas. May nakita siyang maraming lubid na nakakabit. Magaganda at matitibay ang mga ito. Hindi gawa sa metal, pero matibay talaga. May isang Kate na nakakita kay Hansen na papalapit sa butas, kaya mabilis siyang lumapit para ibenta kay Hansen ang lubad. Kung gusto niyang magbayad, syempre. Kahit kaya namang lumipad si Hansen, ayaw niyang ipakita ang kakayahan niya. Kaya binigyan niya ng pera ang tindero at gumamit ng lubid para bumaba. Maraming tao rin ang bumababa ng sabay-sabay. Mahinang tinanong ni Hansen si Bauer, Bauer, may nakikita ka ba? Wala. Nawala na ang mata. Tumingin si Bauer at umiling. Sige. Pero kung may nakita kang kakaiba, pakisabi sa akin ha. Tanong ni Hansen. Sige, Papa. Tumango si Bauer. Nagpatuloy si Hansen sa pagbaba. Nasa likod niya si Bauer, patuloy na tumitingin sa baba, pero wala silang nakita. Tumingin si Hansen sa baba at napansin na sobrang dilim para makita niya ang anumang bagay. Madilim ang mundo sa baba, at parang napipigilan ang lahat ng liwanag sa hukay. Hindi nagtagal, nakababa na si Hansen ng 1 kilometro. Pero parang hindi na gaanong madilim ang espasyo sa ilalim niya. Medyo madilim pa rin, pero may nakikita na siya. Ang gitna ng butas ay mukhang itim pa rin, pero may hagdan na nakakabit sa pader, parang spiral staircase. Bumababa ang hagdan papunta sa dilim, at hindi alam ni Hansen kung gaano kalalim ang mga ito. Sa hagdan, nakita ni Hansen ang maraming Kate at mga tao mula sa ibang lahi. Bukod sa hagdan, marami ring mga lungga at butas. Parang may ibang mga tao na bumababa sa mga pader gamit ang mga maliliit na siwang sa bato. Maraming tao ang gusto bumaba rito. Kumunat ang noo ni Hansen. Tumingin siya sa paligid at napansin na walang kahit isang tao mula sa Black Gold Group. Sabi ni Mr. Tiger, hindi pinapayagan ng ikatlong Panginoon ang sino man na bumaba.
Tinapik ni Hansen si Bauer at nagpa siya na bumaba sa hagdan. Dahil maraming tao ang hindi makababa, sinuot niya ang kanyang spell armor. Kahit na ganon, kapansin-pansin pa rin si Bauer. Bukod kay Hansen, walang ibang maglalakas loob na magdala ng bata sa isang mapanganib na lugar na tulad nito. Kapatid, ang tapang mo. May dala kang bata rito. Sabi ng isang Kate sa likod ni Hansen nang aasar. Hindi nagsalita si Hansen. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Pagkatapos ng ilang milyang pagbaba, nawala na ang hagdan. Wala nang iba, puro kadiliman na lang. Parang entrance ng impyerno. Tumingin si Hansen sa paligid at nakita na walang ibang bumababa. Ang mga Kate at ang iba ay naghuhukay ng butas, at hindi nagtagal, nawala na silang lahat. Nasa gilid ng hagdan ang Kate na tumatawa kay Hansen. Tumingin siya sa butas at sinabi, hanggang dito na lang ito. May mga taong sumubok na magrepelong mula rito, pero wala nang nakabalik para sabihin kung ano ang nakita nila. Pero ang mga butas sa paligid. Maaari tayong makarating sa mas malalim na lugar. Pero hindi mo dapat dinala ang bata rito. Kahit maganda ang Universal Geno Fruit, mas mahalaga ang buhay. Napansin ng Kate na hindi siya pinapansin ni Hansen. Kaya naglakad na lang siya papunta sa entrance ng kuweba habang umiiling. Maraming daan ang maaaring tahakin sa kuweba. Pero isa lang sa mga daan ang patungo sa ibaba. Walang nakakaalam kung makakarating ba sila sa pinakailalim. Nang pumili ng daan, pinili ni Hansen ang isang daan kung saan maraming Kate ang pumapasok at lumalabas. Parang random lang ang pagpili ng mga tao, umaasa na maswerte sila. May nakita akong daan palabas. May sumigaw, kaya nagtungo ang lahat sa kanya. Kumunat ang noo ni Hansen sa sigaw, pero sumunod siya sa mga tao. Pumasok siya sa isang grotto, at sa dulo, may isang 10 metrong bato na pinto. Nandoon ang maraming naghahanap. Nag-uusap sila at sinusubukang buksan ang pinto. Pero kahit anong gawin nila, hindi ito gumagalaw. Hindi tiningnan ni Hansen ang bato na pinto. Sa halip, pinagmasdan niya ang mga tao. May isang lalaking nakasuot ng balabal na hindi mukhang kainahinala. Pero ang mata ni Hansen ay napakatalas, kaya nakita niya na ang lalaking may ulo ng lobo. At nakatago ang mukha nito. Nasa dito nga siya, naisip ni Hansen sa sarili. Biglang tumingin pabalik sa kanya ang lalaking may ulo ng lobo, at nagtama ang kanilang mga mata. Ang talas ng pandama niya. Nagulat si Hansen. Tumingin siya sa ibang direksyon, pero alam niyang nakita na siya ng lalaking may ulo ng lobo. Nakita ni Lone Wolf si Hansen at kumunat ang noo. Pero wala siyang pakialam sa presensya nito, at tumingin ulit siya sa ibang direksyon. May isa pang tao mula sa ibang lahi na naroon, at nasa taas ito ng 3 metro. May 4 na braso ito, at naglalakad-lakad sa harap ng pinto. May hawak itong martilyo, at sa huli ay hinampas niya ang pinto. May itim na liwanag ang martilyo. Tiyak na Geno armament ito, at ilang beses na hinampas ng Monster Man ang pinto. Sa huli, nagsimulang mahulog ang mga bato sa paligid ng pinto. Nakakatakot panoorin. Dahil nakita niyang epektibo ito, mas lalo pang hinampas ng monster ang pinto. Patuloy na humahampas ang malaking martilyo sa pinto. At pagkatapos ng 12 paghampas, nagsimulang mag-crack ang pinto. Pang! Pagkatapos ng 12 paghampas, tuluyan nang nabasag ang pinto at nakita nila ang silid sa likod nito. Isang kalahating natural na kuweba na may metal na puno sa loob. Kumikinang ito. May metal na bulaklak na tumutubo sa tangkay. Parang lotus na kumikinang sa loob nito. Ito ang magnet fruit. May sumigaw, at nagsimulang tumakbo ang lahat patungo sa puno. Bigla na lang nag-away ang lahat para makuha ito. Kabanata 1756, naramdaman ni Hansen na may mali. Nanatili siyang nasa labas ng pinto at nanood lang. Ang noble na gumamit ng martilyo para basagin ang pinto ay mabilis na lumapit sa metal na puno. Kinuha niya ang lotus at ang bulaklak. Hindi akala ni Hansen na ganoon kadali ang pagkuha, pero madaling nakuha ang lotus at ang bulaklak. Hindi pa nga masyadong nagsikap ang higanti. Mukhang tuwang-tuwa ang 4 na braso na noble sa nakuha niya, at mabilis niyang sinubukang ilagay sa bibig ang bulaklak at ang lotus. Pero bago pa niya magawa iyon, may nakita siyang kidlat ng espada. Isang Kate Noble ang umatake, kaya ginamit niya ang martilyo para ipagtanggol ang sarili. Nagkagulo sa kuweba dahil nag-away ang mga nobles. Marami ang nanunood lang, naghihintay ng pagkakataon para kumuha ng maganda. Nakita ni Hansen ang lalaking may ulo ng lobo na malapit pa rin sa gitna ng karamihan. Pero hindi niya sinubukang kunin ang bulaklak o ang lotus. Alam niyang hindi ganoon kadali ang mga bagay. Wala pa namang kumpirmasyon na ang bulaklak at ang lotus ay magnet fruits.
Habang pinagmamasdan ni Hansen ang eksena, nakarinig siya ng kulog. Hindi niya ito masyadong narinig dahil sa gulo, pero tiyak na hindi ito ingay ng tao. Nasa ilalim tayo ng lupa. Saan kaya nanggagaling ang kulog? Kumunat ang noo ni Hansen, at sinikap niyang makinig. Galing talaga ang kulog sa loob ng kuweba. Ang kuweba sa likod ng pinto ay kalahati lang natural. Nakakonekta ito sa walang ilalim na butas, at ang mga kulog ay galing doon. Maraming nobles ang abala sa pag-aaway, at kahit ang mga hindi nakikipag-away ay abala pa rin sa lotes at bulaklak. Pinagmamasdan nila ang mga ito. Kaya walang nakapansin sa mga kulog. Pero hindi nagtagal, lumakas ang kulog. Parang mga pagsabog sa langit, at lahat ay nakinig na. Habang nagtataka ang iba kung saan galing ang ingay, huminto ito. Nagulat ang lahat, at kahit ang mga nobles na nakikipag-away ay tumigil na. Biglang may puwersa ng pagsipsip na humila sa lahat, parang may nag-on ng vacuum. Ang mga nobles sa loob ng pinto, at ang mga ordinaryong tao sa labas, ay lahat ay nasipsip. Nagsimulang gamulong sila papunta sa butas. Nagulat si Hansen, at hindi niya napigilan ang sarili na mahaylarin. Kumapit siya sa sahig na bato, pero hinihila pa rin siya, at may mga gasgas na naiwan sa bato. Nagsimulang sumigaw ang lahat, at halos lahat ay nasipsip sa butas. Sobrang bilis ng pagbagsak nila dahil sa pagsipsip. Madilim ang paligid ni Hansen, pero kalmado pa rin siya. Hawak niya si Bauer habang tumitingin sa paligid. Nakikita ang langit sa itaas, pero hindi niya alam kung gaano kalalim ang butas. Bumabagsak pa rin siya. Sa baba, nakita ni Hansen ang purple na liwanag. Parang ang purple na usok na nakita niya sa gabi. May usok sa paligid nito. Lahat ay bumabagsak. Ang iba ay umiiyak, ang iba naman ay nanunood lang gaya ni Hansen. Pero wala sa kanila ang makapipigil sa mabilis nilang pagbagsak. Bumabagsak sila sa dilim. At pagkatapos, ang langit ay parang karayom. Mas lumino ang purple na ilaw sa baba. Napansin ni Hansen na sa dilim sa baba, ang purple na ilaw ay galing sa isang purple na lotus. Ang laki-laki ng purple na lotus. Para silang mga langgam sa harap ng malaking bulaklak. Bumukas ang purple na lotus, at puno ang lotus cup. Parang purple na jade, at ang buto ay parang amethyst sa gitna. Ang mga ilaw at ang mismong dimensyon ay nabaluktot ng lotus. Makikita ang mga distortion mula sa malayo. Habang hinihila si Hansen papunta sa bulaklak, napansin niya ang maraming metal na bagay sa ibabaw nito. May mga truck, steel pipes, beams, at kahit helicopters at iba pang uri ng sasakyan. May mga road signs din, steel pots, steel pans, kahit steel cutlery. Lahat ay hinayla pababa at napunta sa purple na lotus. Nakita rin ni Hansen ang mga bangkay ng mga nilalang, karamihan ay mga Kate. May mga tao rin mula sa ibang lahi na hindi kilala ni Hansen. Lahat sila ay nakakalat sa lotus. Ang pinakakatakot ay ang metal at ang mga bangkay sa bulaklak ay nagsisimulang matuno. Parang agad silang nabubulok. Pang! Lahat ng nilalang ay bumagsak sa purple na lotus. Ang iba ay tumama sa petals, ang iba naman ay nahulog sa cup. Pero kahit saan sila bumagsak, parang bumagsak sila sa isang malambot na kama. Hindi rin sila nasaktan sa pagbagsak. Pagkatapos, kahit hindi sila nasaktan, hinihila pa rin sila ng lotus. Sinikap ni Hansen na gumalaw, pero hindi niya maalis ang paa niya sa lotus. Hinampes ng apat na braso na noble ang martilyo, sinusubukang basagin ang petal na nakakapit sa kanya. Pero pagkatapos ng isang hampas, natigil ang martilyo, at hindi na niya ito makuha. Lahat ay parang mga insekto na nahuli sa spiderweb. Walang makagalaw, kahit ang mga nobles. Hindi na nagpumigla si Hansen, dahil alam niyang walang silbi iyon. Nagsimulang mag-isip kung paano siya makatakas. Nalalaman ni Hansen na hindi naapektuhan si Bauer ng pagsipsip. Nakahiga ito sa balikat ni Hansen. Hindi siya hinihila ng pagsipsip. Malamang na pinagmamasdan ni Bauer ang paligid, interesado sa lotus flower at sa lotus seeds. Magnet fruit, ito ang tunay na magnet fruit. Habang iniisip ni Hansen kung bakit malaya si Bauer, may sumigaw sa malapit. Isang noble ang nakatayo, hawak ang lotus seed sa kanyang mga kamay. Parang hindi siya naapektuhan ng. Tumingin si Hansen sa paligid, at napansin ang ibang mga tao na hindi rin naapektuhan. Karamihan ay mga nobles, pero may ilang ordinaryong tao sa kanila. Kakaiba, bakit hindi sila naapektuhan? Tumingin si Hansen sa paligid at inalis ang kanyang Geno armor. Tumigil siya sa paggamit ng kanyang Geno. Dahil gana-gana ang pakiramdam ni Hansen, nawala na ang pagsipsip ng bulaklak. Nakawala na si Hansen. Kabanata 1757.
Kaya pala ang pagsipsip ng purple na lotus ay nakakaapekto lang sa Geno Armor at Geno Armaments. Hindi naman pala nakakaapekto sa katawan, sabi ni Hansen habang ini-stretch ang mga braso niya at tumingin sa paligid. Maraming tao rin ang nakadiscover ng sikretong ito. At pagkatapos nilang tanggalin ang kanilang Geno Armor, nakawala na silang lahat. Pagkatapos nilang makalaya, nagsimulang maghukay ang mga tao sa lotus seeds na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Pero hindi nila magamit ang kanilang Geno powers. Kahit gamitin nila ang kanilang lakas, hindi nila maigalaw ang isang petal, kaya hindi nila makuha ang mga seeds. May mga hindi mapigil ang subukang ibalik ang kanilang Geno armor, at nang gawin nila iyon, agad silang nag-ground at hindi na makagalaw. Kaya kailangan nilang tanggalin ulit ito. Wala ring magawa ang mga nobles. Kahit na nasa harap na nila ang kayamanan, wala silang lakas para maghukay. Nagmamadali sila. Sinubukan ni Hansen na hanapin ang lalaking may ulo ng lobo, pero hindi niya ito makita. Parang hindi ito hinayla pababa sa kinaroroonan nila. Tiningnan ni Hansen ang mga piraso ng metal at ang mga bangkay sa paligid niya, at agad siyang nakaramdam ng hindi maganda. Ang lotus ay may kapangyarihan lang sa pagsipsip, kaya parang hindi masyadong nakakapinsala. Pero paano nag-corrode ang metal at nag-decompose ang mga bangkay ng ganito? Papa, bumalik na ang mata, sabi ni Bauer sa tainga ni Hansen. Tumingin si Hansen kung saan nakaturo ang daliri ni Bauer, pero wala siyang nakita. Nakaturo si Bauer sa lotus, kaya kung mayroong nasa likod nito, hindi niya makita. Tumalon si Hansen sa isang petal na malapit sa kanya. Tumingin siya sa baba, sa gilid, at nagbago ang mukha niya. Sa baba, malayo sa lotus, papalapit ang isang berdeng mata. Hindi kasing laki ng lotus ang mata, pero kasing laki pa rin ng isang bahay. Kumikinang ang mata ng berde, at nakakatakot tingnan. Parang demonyo mula sa impyerno. Mabilis na bumagsak si Hansen, habang karga si Bauer. Habang bumabagsak siya, sinubukan niyang i-activate ang kanyang mutant blood. Nagsimula rin siyang mag-connect sa kanyang space traveling powers para makabalik siya sa santuwaryo kung gusto niya. Patuloy pa rin ang pagkuha ng iba sa lotus seed, hindi nila napapansin ang papalapit na mata. Hindi nagtagal, isang malaking eyeball ang lumulutang sa itaas ng lotus, pinagmamasdan ng mga walang magawa na nilalang sa paningin nito. Nang mapansin na ng mga nobles at ordinaryong tao ang presensya ng mata, tumigil na silang maghukay. Tumingin sa kanila ang ghost eye ng 2 segundo, at pagkatapos, kumikinang ang mata ng berde. Parang spotlight, tumatama sa lotus. Karamihan sa mga nilalang sa baba ay patuloy pa ring naghuhukay ng lotus seeds, at nahuli sila sa sinag ng liwanag. Tinakpen sila ng liwanag, kaya parang berde ang kanilang balat. Parg! May sumigaw, pagkatapos ng isang ordinaryong tao na nabulag ng liwanag, biglang napansin ang malalaking blisters na lumalabas sa kanyang balat. Mabilis itong lumabas at sumabog, at ang nana ay natunaw ang laman parang tubig. Nag-splash ang mga kata sa buong lotus. Hindi lang siya ang nagkaganyan. Ilang sandali lang, ang mga katawan ng maraming nilalang ay nagkaroon ng mga blisters at nagsimulang matuno. Nangyari rin ito sa mga nobles, pero mas mabagal ang proseso. Gusto ng ibang tao na umiwas sa liwanag, at ibinalik nila ang kanilang Geno armor para lumaban. Pero ang mga taong nagbalik ng kanilang Geno armor ay nasipsip pababa sa lotus. Kahit ang kanilang Geno armor ay nagsimulang mag-corrode at mabulok. Ngayon alam na ni Hansen kung ano ang nangyari sa mga nilalang na bumaba bago sila. Tumama ang liwanag ng ghost eye sa lotus. Walang Geno armor o armaments, at kahit ang mga nobles ay hindi makaiwas sa nangyayari. Pero kung gagamitin nila ang kanilang Geno armaments at Geno armor, masisipsip sila pababa at may fixed sa lugar. Sobrang lumala na ang sitwasyon. Ginamit ni Hansen ang kanyang mutant blood powers at mabilis na tumakbo sa bulaklak, umiiwas sa bawat sinag ng liwanag. Hindi naman indestructible ang kapangyarihan ng ghost eye, mas malakas lang ito kaysa sa mga nobles. Posible na Viscount class fiend ang nilalang, pero maaaring malakas lang na Baron. Ano man ito, isang supreme being ang nilalang sa lugar na iyon. Ang lakas nito ay nasa antas na hindi kayang labanan ng mga nobles. Nagtataka si Hansen kung babalik na ba siya sa santuwaryo o lalaban na siya kay Ghost Eye. At habang iniisip niya iyon, may narinig siyang paggalaw mula sa itaas. Bago pa maitaas ni Hansen ang kanyang ulo para tumingin, may puting araw na bumaba mula sa langit, tumama sa lumulutang na mata. Nararamdaman naman ito ng ghost eye, kaya agad itong tumingin sa puting liwanag. Nang magtagpo ang berdeng liwanag at ang puting liwanag, parang tubig na ibinuhos sa uling. Maraming usok, at sa huli, tumama ang puting liwanag at tumagos sa mata.
Sumigaw ang Ghost Eye. Tumalikod ito, gusto nang umatras, pero hindi nagtagal, parang natutunaw ang mata. Tumutulo at umuusok ang mga kristal. Boom! Sa huli, hindi na nakabalik sa dilim ang Ghost Eye. Bumagsak ito sa ibabaw ng lotes, nagpupumiglas at umiikot. Nakita ni Hansen ang puting araw na gawa sa buto sa mata nito. Kumikinang ang araw ng banal na liwanag. Gawa ito sa buto, pero hindi naman masama. Parang banal talaga. Hindi ako makapaniwala na isang Viscount Ghost Eye ang nagbabantay sa Magnet Fruit. Ang swerte mo dahil dala mo ang Archangel Bone Arrow, kung wala ka nun, hindi natin siya mapapatay. Viscount class siya, pero kapag nasa tabi ng Magnet Fruit, kahit isang count ay hindi makakagawa ng anumang bagay, sabi ni Long Wolf, habang pinagmamasdan ang pagkatunaw ng Ghost Eye. Tumagal din ang halimaw sa pag-aayos ng mga Cannon Fodder. Kung wala sila, kahit may Archangel Bone Arrow, malamang hindi natin siya mapapatay, ngumiti si Zina, bumaba at tumayo sa lotes. Tumingin siya sa nilalang at pagkatapos ay nakita niya si Hansen. Tumingin siya sa kanya ng kakaiba. Ang swerte ng batang ito. Hindi siya natama ng Ghost Eye. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Tanong ni Lone Wolf, tumango patungo kay Hansen. Tanggalin mo siya, wala nang makakakuha ng Magnet Fruit na para sa atin. Kung dumating ang mga matanda at makipaglaban para dito, maaari nating tanggihan ang mga paratang, sabi ni Zina. Opo, my lady. Ngumiti si Lone Wolf, nakikita ang kanyang mga masasamang pangil. Naging pula ang kanyang mga mata habang papalapit siya kay Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen at tumalon patungo sa Ghost Eye. Natutunaw ang katawan ng Ghost Eye, pero hindi pa ito tuluyang patay, kaya hindi pa kinukuha ni Zina ang araw na gawa sa buto. Tumatakbo si Hansen patungo dito. Nakita ni Lone Wolf kung saan tumatakbo si Hansen, at ang mukha niya ay parang pusa na nagmamasid sa isang daga. Naging pula ang kanyang mga mata at naging tuwid ang kanyang balahibo, parang hedgehog. Boom! Tumalon si Lone Wolf patungo kay Hansen, iniunat ang apat niyang paa. Mukhang handa nang tumagos ang mga kuko sa leeg ni Hansen. Kabanata 1758. Si Lone Wolf ay isang Baron Xenogeneic, at nasa pinakamataas na antas siya ng kanyang klase. Hindi gaanong pinapansin ni Lone Wolf si Hansen, na sa tingin niya ay isang ordinaryong tao na may Geno Armor lang. Geno Armor na ipinagbabawal na isuot. Pagkatapos gamitin ni Lone Wolf ang kanyang Xenogeneic genes, naging napakabilis niya. Tumalon siya sa harap ni Hansen na may plano na punitin ang leeg nito. Pero bigla na lang natisod si Hansen sa isang bangkay at nakaiwas sa pag-atake dahil sa swerte. Hindi gaanong pinansin ni Lone Wolf iyon dahil sa tingin niya ay isang coincidence lang. Hindi naman daw makakagawa ng anumang bagay ang isang ordinaryong tao na may Geno Armor lang laban sa kanya. Tumalon ulit si Lone Wolf patungo kay Hansen ng mas mabilis, pero gamulong at umiwas ang tao. Mukhang mapanganib na galaw, pero nangangahulugan ito na nag-exert ng effort si Lone Wolf sa dalawang pag-atake at wala siyang nakuha. Madaling nakayanan ni Hansen si Lone Wolf. Pwede niyang harapin ito kung gusto niya, pero malapit pa rin si Zina. Siya ang kinakatakutan niya. Pero kailangan niyang makuha ang Archangel Bone Arrow bago pa makuha ni Zina. Kung hindi, malamang matusok siya nito gaya ng nangyari sa Ghost Eye. 2 beses na siyang umatake at hindi nataman si Hansen. Nagsisimula ng maghinala si Lone Wolf, pero sa tingin niya ay masyadong malayo ang iniisip niya. Makikita ang pag-aalala sa mga mata ni Zina. Kaya iwinagayway niya ang kanyang mga pakpak at sinubukang hampasin ang kanyang mga kamay pababa na parang meteor. Alam ni Hansen na nag-aalala na rin si Zina, at alam niyang hindi na siya pwedeng magpanggap na tanga at maswerte. Kaya lubos niyang inactivate ang kanyang mutant blood bago tumalon patungo sa Ghost Eye. Natunaw ang crystallized mutant blood, nagbubble at nagboil sa kanyang mga ugat para bigyan si Hansen ng mas mabilis na bilis. Iniwan niya si Lone Wolf at nag-focus lang sa pag-abot sa patay na katawan ng Ghost Eye. Pero minamaliit ni Hansen si Zina. Sa sandaling bago tumalon si Hansen, lumitaw si Zina sa harap niya. Ang pag-atake niya sa kanya ay naghati sa hangin na may naririnig na pag-crack. Masyadong mabilis, at huli na si Hansen sa pag-iwas. Walang duda, hindi kasing baba ng isang Baron si Zina. Viscount siya. Hindi may kukumpara ang bilis at lakas niya sa Xenogeneic mode ni Hansen. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at tumalon sa hangin, determinado pa ring maabot ang Ghost Eye. Gusto niyang gamitin ang kanyang likod para harangan ang pag-atake ni Zina. Hum-hum si Zina nang may kasiyahan at nagpatuloy sa kanyang pag-atake, ibinato ito patungo sa likod ni Hansen. Kahit na Baron si Hansen, ang kanyang mutated part ay ang kanyang likod.
At tiwala siyang magagawa niyang hatiin ito sa dalawa, at ang entry point ay ang kanyang likod. Malaki ang agwat ng isang Viscount at isang Baron. Hindi mo lang basta-basta mablock ang ganitong pag-atake. Pang! Tumama ang kamay ni Zina sa likod ni Hansen, pero ang impact ay nagdulot lang ng pag-ubo ng kaunting dugo. Nagulat ang mukha ni Zina. Nang tumama ang kanyang kamay sa likod ni Hansen, parang tumama siya sa isang spring. At hindi niya mahati sa dalawa ang tao gaya ng plano niya. Maraming dugo ang naibuhos ni Hansen, pero ang karagdagang puwersa ay nagbigay sa kanya ng momentum na kailangan para maabot ang eyeball. Kinuha niya ang arrow na gawa sa buto at hinayla ito mula sa mata. Bago pa siya makatayo ng maayos, umubos siya ng mas maraming dugo. Kahit na ginamit ni Hansen ang Yin Yang Blast para sumipsip ng lakas ni Zina, masyadong malakas siya para makatakas ng walang sugat. Halos masira ang likod niya. Pero nakuha pa rin niya ang Archangel Bone Arrow, at nangangahulugan iyon na hindi siya nagdusa ng walang kabuluhan. Ikaw ang pumatay sa mga feather sa Black River. Napilitang magtanong si Zina habang nakatitig kay Hansen ng malamig. Nabaliw na sigaw ni Lone Wolf, siya nga. Hindi ako makapaniwala na sinegeneik siya at nagawa niyang itago ito. Akala ko ordinaryong tao lang siya na may Geno armor. Kailangan nating patayin siya. Masama ang lalaking ito. Pagkatapos nun, tumalon si Lone Wolf kay Hansen. Iniunat niya ang kanyang mga ligaw na kuko, handa nang itarak ito sa puso ni Hansen. Pero hawak ni Hansen ang Archangel Bone Arrow. Sumasabog ang mga ugat sa buong katawan niya, kaya parang hangin ang pakiramdam ng kanyang katawan. Sa sandaling lampasan niya si Lone Wolf, tumama ang arrow na gawa sa buto sa kaliwang tainga ng kriminal at lumabas sa kanan, nakatusok ng walang galaw sa ulo ni Lone Wolf. Pumunta si Hansen sa kanang bahagi ni Lone Wolf at hinayla ang arrow na gawa sa buto. May momentum ang katawan ni Lone Wolf para maglakad ng ilang metro pa. Nag-trail ang dugo habang naglalakad siya. Tumulo ang pink na katas mula sa kanyang mga tainga. At nang huminto siya sa lupa, nag-twitch at nag-convulse siya. Hindi ako makapaniwala na ang Western Grand City ay tahanan ng isang elite na tulad mo. Tumingin si Zina kay Hansen, pero hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Wala namang epekto ang pagkamatay ni Lone Wolf. Parang namatay lang ang aso o pusa niya, at tapos na. Hindi sumagot si Hansen. Mahigpit lang niyang hinawakan ang Archangel Bone Arrow, nakatitig kay Zina. Hindi pa siya tatakas sa santuwaryo. Gusto niyang subukan muna ang tapang ng isang Viscount. Nakita ni Zina na hindi nagsasalita si Hansen, kaya mahinang sinabi niya, malakas ka at mapanlin lang, pero nagkamali ka ng isang beses. Sinasabi mo bang pagkakamali ang pagiging kaaway mo? Tanong ni Hansen. Tumawa si Zina at sinabi, well, iyon nga ang pagkakamali. Pero hindi iyon ang tinutukoy ko. Hindi mo dapat kinuha ang Archangel Bone Arrow. Nagbago ang mukha ni Hansen, at sinubukan niyang itapon ito. Biglang kumikinang ang arrow na gawa sa buto ng banal na liwanag, at pagkatapos ay tumama ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling tumama ito sa kanya, parang nakakabit siya sa lupa. Hindi na siya makagalaw, at hindi na niya makontrol ang kanyang enerhiya. Tumingin si Zina kay Hansen, na hindi na makagalaw. Ang Archangel Bone Arrow ay gawa sa mga buto ng isang King-class Sinegeneic. Isa ito sa pinakamahalagang kayamanan ng Holy Heaven. May sariling isip ito, at hindi basta-basta magagamit ng mga ordinaryong tao. Kahit ako, bilang isang Viscount, natutunan ko lang kung paano gamitin ang 10% ng kapangyarihan nito. Ikaw, isang miyembro ng ibang lahi, sinusubukan mong kontrolin ito. Well, nangangahulugan iyon na gusto mong mamatay. Pinatakbo ni Hansen ang kanyang Blood Pulse Sutra. At pinainit niya ang kanyang dugo. Hindi siya makagalaw kaya hindi siya makaka-teleport. Nakita niyang papalapit si Zina, kaya ginawa niya ang lahat para masira ang kapangyarihan ng arrow at mag-teleport. Naglalabas ng enerhiya ang mga selula ni Hansen na parang bulkan. Ang kapangyarihan sa loob niya ay parang isang tangke ng nasusunog na gas, sinindihan ang buong katawan niya. Kumikinang ang banal na liwanag, at pagkatapos, naging puti ang mga mata ni Hansen. Ang kanyang maitim at maikling buhok ay naging mahaba at puting buhok. Napalilibutan ng buong katawan ni Hansen ng banal na liwanag, kumikinang ng malakas. Kabanata 1759. Ang kapangyarihan ng Archangel Bone Arrow ay nakatusok kay Hansen na nakapin sa lugar. Hindi siya makagalaw, o kahit naiangat ang kanyang katawan. Habang pinipigilan siya ng kapangyarihang ito, inactivate ni Hansen ang isang talento na mayroon siya. Nagising ang kanyang mga selula, naglabas ng hindi maipaliwanag na puwersa. Ang bawat selula ay nag-iilaw ng banal na liwanag na nagpaliliwanag kay Hansen ng apoy. Parang muling isinilang siya.
Naramdaman ni Hansen ang pamilyar na kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, at nagsimulang bumalik ang pakiramdam ng kontrol. Pagkatapos niyang umalis sa santuwaryo, hindi na niya nagamit ang kanyang Super King Spirit Body. Pero na-trigger na ngayon ang kanyang Super King Spirit Mode ng Archangel Bone Arrow. Sa sandaling pumasok siya sa Super King Spirit Mode, nawala ang mga epekto ng araw na gawa sa buto. Sa Geno Universe, ang indestructibility ng Super King Spirit ay naruroon pa rin ng buo. Hindi ito nawala dahil sa araw na gawa sa buto. Hindi gumagana ang Archangel Bone Arrow laban sa Super King Spirit Mode ni Hansen, pero ang lakas ng araw ay naruroon pa rin. Parang isang espada sa loob ng katawan ni Hansen, sinusubukang basagin ang lahat ng kanyang buto. Dahil sa pisikal na lakas ni Hansen, hindi niya kayang tiisin ang araw na gawa sa buto. Makagamit lang si Xena ng 10 hanggang 20% ng kapangyarihan ng araw. Marahil hindi nga umabot doon. Pero ang King-class Synergeneic material ay hindi kayang harangan ng anumang Baron Body. Hinawakan ni Hansen ang araw na gawa sa buto mula sa harap at sinubukang hilahin ito mula sa kanyang dibdib. Pero parang nakastock ito sa kanyang mga buto. Halos masira niya ang kanyang mga buto habang hinihila niya ang araw. Tumingin si Xena kay Hansen na nag-aapoy, at tumawa siya ng walang pakundangan. Malakas ang kapangyarihan mo, mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ikaw ay isang bihirang uri. Pero bago ang araw na gawa sa buto, kahit ang mga Baron ay nasasaktan. Hindi ko magagamit ang lahat ng lakas ng araw, pero kahit na ganon, mamamatay ka. At mas lalo kang magpupumiglas, mas maraming kapangyarihan ang iyong kukuha mula sa araw. Mas maraming sakit ang mararanasan mo. Hindi siya pinansin ni Hansen. Mas nagningning ang kanyang banal na liwanag, sinunog ang mga bagay sa paligid niya. Parang isang bakal na pamalo na pula sa init, nagiging transparent. Kumunat ang noo ni Xena. Naging ginto ang kanyang mga pakpak na may balot na buto. Nagiging mas malakas siya. Synergeneic din si Xena. At Viscount pa siya. Pagkatapos mag-transform, ang kanyang kapangyarihan ay parang alon. Dahil mamamatay ka naman, ang hindi ko magawa ay gawin itong mabilis. Itinaas ni Xena ang kanyang mga braso at itinuro ang mga ito kay Hansen. Ang kanyang mga daliri ay nag-iilaw ng gintong liwanag. Napakaliit at matalim ang punto ng liwanag, parang diamond needle. Pagtingin sa liwanag, parang mapapasira ang mismong espasyo. Boom! Ang malamig na liwanag ay parang laser. Tumama ito sa noo ni Hansen. Nang malapit nang tumama ang liwanag sa ulo ni Hansen, sumigaw siya. Ang banal na liwanag ay parang apoy na sinindihan ng malakas. Parang bulkan, at natutunaw ang laman ni Hansen. Tumaas ito kasama ang banal na liwanag. Nasunog ang katawan ni Hansen na parang salamin, kaya nag-glow siya at naging half-transparent. Tumama ang gintong liwanag ni Xena sa noo ni Hansen. Pagkatapos ay lumabas ito sa kabilang panig ng kanyang ulo. Tumama ito sa isang petal ng lotus at tumagos dito. Pero hindi agad nakarelax si Xena pagkatapos makita iyon. Sa halip, mukhang malungkot siya. Tinitigan lang niya si Hansen. Tumama ang pag-atake ng isang Viscount Synergeneic sa ulo ni Hansen, pero hindi siya nasaktan. Ang half-transparent na katawan ay parang lawa. Ang trajectory ng pag-atake ay maaaring dumaan sa ulo ni Hansen, pero walang bakas ng pinsala. Nawala ang pagkakahawak ng Archangel Bone Arrow sa dibdib ni Hansen. Nawala ang kapangyarihan dito, at nagsimulang dumulas ito palabas sa kanya. Hinawakan ni Hansen ang araw na gawa sa buto at hinaila ito palabas. Pagkatapos, nasa kamay na ni Hansen ang araw na gawa sa buto. Nahawakan ito ng banal na liwanag at kumikinang ulit. Mas malakas ito kaysa noong ginamit ito para patayin ang Ghost Eye at tumama sa dibdib ni Hansen. Nagulat si Xena, at hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Na-activate ang araw na gawa sa buto, at mas malakas ang kapangyarihan nito kaysa sa kanya. Nakabuka ang bibig ni Xena. Ang butong iyon ay pag-aari ng mga feather, at walang feather blood, dapat nasasaktan ka sa paghawak lang sa bagay na iyon. Isang outsider si Hansen, at nagawa niyang i-activate ang kapangyarihan ng araw na gawa sa buto. At mas malakas ang kapangyarihan kaysa sa kaya niyang gamitin. Patuloy na tumataas ang kapangyarihan ng araw na gawa sa buto, at ang enerhiya ng banal na liwanag ay nagpapatremble sa buong kapaligiran. Nagbago ang mukha ni Xena, at sinubukan niyang lumipad palayo. Lumipad siya ng ilang daang metro, patungo sa exit. Alam ni Xena kung gaano nakakatakot ang araw na gawa sa buto, pero dahil sa ilang kadahilanan, na-activate ito ni Hansen. Hindi lang 10%. Kaya kung tatamaan siya ng araw na gawa sa buto, wala siyang magagawa para mablock. Gusto niyang lumayo sa epektibong range ng bagay na iyon.
Nakita niyang lumilipad palayo si Zina, at ayaw habulin ni Hansen. Hindi nagtagal, isang itim na tuldok na lang siya sa itaas. Super King Spirit Mode Evolution Complete. May announcement na nag-play sa ulo ni Hansen. Tumingin siya sa baba at pinagmasdan ang kanyang katawan na parang Diyos. Pagkatapos ay tinawag niya ang gintong feather bow sa kanyang mga kamay. Ikinabit niya ang arrow na gawa sa buto sa tali, itinutok ito sa itaas, at hinayla ang tali pabalik. Nang mahayla na ito ng husto, nag-freeze ang mga mata ni Hansen, at pinakawala ng kanyang mga daliri ang tali. Kumikinang ang banal na liwanag sa kalangitan, sinira ang kadiliman na nag-angkin dito. Kabanata 1760. Lumipad si Zina ng ilang libong metro, at hindi siya tumigil sa pag-akyat. Ibinaba niya ang kanyang ulo at biglang nagulat. Wala man lang siyang oras para sumigaw dahil ang banal na liwanag ay kumikinang sa kanyang mga takot na mata. Tumama ito sa kanyang katawan. Pang! Parang paputok sa dilim. Tumama ang araw na gawa sa buto sa malakas na katawan ni Zina, at ilang sandali lang, naging alikabok siya. Wala nang natira kahit isang piraso ng buto. Cinegeneic Viscount Haunted Gold Feather Witch. Narinig ni Hansen ang announcement, pero wala siyang narinig tungkol sa Cinegeneic Genes. Masyadong malakas ang araw na gawa sa buto. Nasira ang kanyang Cinegeneic Genes dahil sa masamang kapangyarihan, at wala nang natira. Pagkatapos mabaril si Zina, bumalik ang Archangel Bone Arrow kay Hansen at lumutang sa harap niya. Kumikinang ito ng banal na liwanag, parang naghihintay ng pagkilala ng isang master. Pero mahina na ang pakiramdam ni Hansen ngayon, at kailangan niyang lumabas sa Super King Spirit Mode. Nang gawin niya iyon, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Nang bumalik ang kanyang katawan sa normal, tumigil ang pag-iilaw ng araw na gawa sa buto. Bumagsak ito pabalik sa lotes. Ngayon parang normal na araw lang ito. Nawala ang lakas na ipinakita nito dati. Alam ni Hansen na makontrol lang niya ang araw na gawa sa buto sa Super King Spirit Mode. Sa kanyang normal na anyo, wala siyang magagawa para pukawin ito. Kaya kinuha ni Hansen ang araw at naglakad-lakad. Wala nang isang kaluluwang nabubuhay sa buong lotes, at halos wala nang hininga si Ghost Eye. Lumapit si Hansen dito at tinusok ito ng kanyang araw na gawa sa buto. Lumabas ang isang berdeng kristal na kasing laki ng kamao mula sa nabubulok na eyeball. Cinegeneic Viscount Haunted, Cinegeneic Gene Found, Ghost Eye Beast. Kinuha ni Hansen ang berdeng kristal at naglakad patungo kay Lone Wolf. Kinuha niya ang Cinegeneic Genes at itinapon ang kanilang mga katawan pababa sa itim na hukay. Ginamit ni Hansen ang araw na gawa sa buto para punitin ang lotes. Nagawa niyang maghukay ng 13 kristal na lotus seeds. Ang taas ng bawat isa ay halos kasing taas ng isang tao, kaya inilipat niya ang mga ito sa santuwaryo at iniwan ang hukay. Mabilis namatay ang lotus pagkatapos mawala ang lahat ng mga seeds, at bumagsak ito pababa sa walang ilalim na hukay. Isang araw pagkatapos, nakatanggap ng balita na gumuho ang hukay, at tuluyang nagsara. Nagulat si Hansen, at nakaiwas siya sa maraming problema. Tinawagan ni Mr. Tiger si Hansen, at nagulat siya nang malaman na buhay pa ito. Sinabi ni Hansen na hindi siya bumaba ng masyadong malalim, at lumabas na siya bago pa mangyari ang anumang sakuna. Sabi niya na wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa baba. Naguluhan si Mr. Tiger, pero hindi na siya nagtanong pa. Kaya inilibing ni Hansen ng malalim ang nangyari. Gusto niyang iwasan ang pagkakataon na malaman ng isang tao kung ano ang ginawa niya at subukang patayin siya dahil sa kanyang mga aksyon. Ginugol ni Hansen ang susunod na ilang araw sa pag-imbestiga sa kanyang katawan. Ang kanyang Super King Spirit ay tinatawag na ngayon na Super God Spirit. At bukod doon, parang walang ibang malalaking pagbabago. Pero tiyak na nagbago ng husto ang kanyang katawan. Ang kanyang Super God Spirit ay mayroong indestructibility pa rin, at bukod doon, walang normal na kapangyarihan ang makakasakit sa kanya. Parang Diyos talaga siya na hindi masisira. Nang gamitin niya ang kanyang Super God Spirit, ma-activate ni Hansen ang kapangyarihan ng araw na gawa sa buto. Tiyak na hindi ito coincidence. Pero hindi niya alam ang lawak ng tunay na kapangyarihan ng Super God Spirit. Gusto niyang subukan ito, pero pagkatapos mag-transform, tumatagal lang ito ng ilang segundo. At nakakubos ito sa kanya ng enerhiya pagkatapos gamitin, masyadong mahal para sa casual activation. Ang Viscount Cinegeneic Gene material mula sa Ghost Eye ay inilagay sa isang palayok. Ang berdeng kristal, tulad ng buto na nakay niya dati, natunaw sa isang sabaw pagkatapos pakuluan magdamag. Akala ni Hansen na makakakuha siya ng Viscount Genes, pero pagkatapos uminom ng isang lagok, ang nakuha niya lang ay isang karagdagang Baron Gene.
Pero pagkatapos uminom ni Hansen ng huling parte ng Xenogeneic broth, nakakuha siya ng 9 na karagdagang Baron genes. Wala siyang nakuha na kahit isang Viscount gene. Pero nakatulong pa rin ang mga Baron genes sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Lalo na itong nagpaganda ng kanyang mga mata, at mas malinaw na ang paningin niya ngayon. Tumaas ng husto ang kanyang paningin sa dilim. Ang buto mula sa Lone Wolf ay parang nagustuhan ng Silver Fox, at nasiyahan ang maliit na nilalang sa pagmuya at pagkuskus nito. Kaya ibinigay ito ni Hansen sa kanya. Parang ang paggamit ng high-class genes ay magpapataas ng maraming Baron genes. Pero mukhang hindi mo maskip ang isang tier at simulan agad ang pag-upgrade ng mga puntong iyon. Ibig sabihin, kung papatayin ko ang ilang Viscounts, hindi na magtatagal ang pag-max out ng aking Baron tally, naisip ni Hansen sa sarili. Hindi nasiyahan si Hansen sa pagpatay sa Baron Xenogeneics. Hindi alam ni Hansen kung magugulo ang mga feather dahil sa pagkawala ni Xena at Lone Wolf, pero pagkatapos ng araw na iyon, maraming iba't ibang lahi ang dumating para siyasatin ang lugar ng hukay. Maraming feather ang talagang pumunta sa lungsod. Pero walang nakakaalam tungkol sa mga pangyayaring nangyari sa baba. At walang mag-aakalang si Xena ay maaaring pinatay ng isang ordinaryong tao tulad ni Hansen. Walang nag-isip na hinala siya. Hindi ligtas ang lungsod, pero at least makakabalik na sa normal na operasyon ang wizard. Tumaanggap si Kiao ng ilang mission at isinama si Hansen para patayin ang ilang Xenogeneics. Nagawa nilang ibalik sa tamang landas ang wizard. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw ulit ang ikatlong Panginoon. Nagtakda sila ng oras kung kailan matuturuan ni Hansen ang lalaki ng ilang teknik. Nag-offer nga ng malaking bayad ang ikatlong Panginoon para sa mga serbisyo, at kulang sa pera si Hansen. Perpektong pagkakataon talaga. Bukod sa mga bagay na kailangan ni Kiao para sa sarili, binili ni Hansen ang lahat ng sangkap na nakuha nila sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Kumain siya ng ilan, at nagbigay din siya ng ilan kay Little Angel at Golden Growler. Pero nagtataka pa rin siya kung paano niya magagamit ang 13 magnet fruits. Ayon sa mga alamat, pagkatapos kumain ng isa ang isang ordinaryong tao, mag-e-evolve ang kanilang Geno Armor ng pangalawang beses. Magiging noble o Xenogeneic sila, agad. Isang overpowered effect talaga. Ang isang ordinaryong tao na may Geno Armor ay isang taong walang pag-asa. Ang mga nobles at Xenogeneics lang ang makakaasang lumago. Hindi alam ni Hansen kung maapektuhan ba siya sa pagkain ng isa dahil hindi pa nag-evolve ng pangalawang beses ang kanyang spell Geno Armor. Pero Geno Armor lang ito, at kung alam niyang gagana ang prutas, kakain siya ng isa. Pero pagkatapos lunukin ni Golden Growler ang ilang karagdagang Xenogeneic genes, nagsimulang mag-evolve ang kanyang katawan at nagsimulang mag-generate ng kanyang sariling Geno Armor. Kaya dinala siya ni Hansen sa Kate, sakaling ipadala siya sa Big Silent System kapag na-generate na ang armor. Sana mag-evolve ka ng 2 beses, naisip ni Hansen, habang pinagmamasdan si Golden Growler na nag-generate ng armor. Hindi katulad ni Hansen si Golden Growler, at kung hindi ito gumana, pwede siyang pakainin ni Hansen ng magnet fruit para makita kung ano ang mangyayari.